At nagkaroon sila ng opening at nagtry lang ako. So tingnan natin kung ano yung magiging result ng aking interview mamaya. Balitaan ko kayo guys. At ito na nga guys, ay talagang winter na dito sa Canada. Full-blown winter na. Ang lalim ng snow na ito dahil nagkaroon ng snowstorm itong weekend lang. At ngayon nga, ipapark na namin ng car. At ganito na, meron pala kaming pang-cover dyan sa windshield para hindi laging matigas yung yellow or makapal yung ice na mahirap tanggalin pagka kailangan mo nang umalis. So, ayan, ay i-uncover mo lang yung ano yan, yung cover na yan pagka alis ka na. So, ito nga pala, kailangan isaksak yung kotse kung hindi gagamitin para ma-keep niya yung warm or yan, yung kailangan niya ng heat, diba? So, kailangan niya saksakin minsan overnight. Yan, hindi minsan, palagi. Basta pagka negative 10, 20, ganyan, kailangan lagi na siyang nakasaksak pag hindi ginagamit para sure ka na hindi lalamigan yan or yun, hindi siya na-under siya pag kailangan mo na. So, ayan. Tapos, yung mga wiper nakataas siya para hindi din maipit pag may snow. Tapos, i-clip mo lang yung mga tela na yan doon sa door para hindi ayan, para ma-cover talaga siya. So, marami tayong extrang gagawin talaga pag winter, pero extra ingat sa pagdadrive dahil mahirap mag-drive. Para bang lubak-lubak tapos madulas din yung road kapag may snow. At ito nga guys, ayan, nakakatuwa ano, ang lambot, napaka-powdery ng feeling. Morning guys! Hapon na pala ngayon. So mag-1 o'clock na at pupunta ako sa work. Ihahatid ako kasi wala siyang work. Ayan. So ngayon, nahatid ako sa work at maaga pa. 1 pa lang. Pero 2:30 talaga yung shift ko ngayon. Ang ganda talaga pag may snow, nakakaganda. So ngayon guys, ay meron na tayong interview. So, tignan natin kung makakapasa tayo. Sa same company din, pero iba yung magkaroon ako ng mga changes for winter term na aking schedule. At nagkaroon sila ng opening at nagtry lang ako. So, tignan natin kung ano yung magiging result ng aking interview mamaya. Balitaan ko kayo guys. Ayan. So, ano pa ba yung mga ibang update ngayon? Ang daming update, no? Ayan, ano bang update? So, dahil may snow na, bago siyang work, tagahatid sundo. Ayan, so taga lang. So kaninang umaga pala guys ay nagpunta kami sa doktor kasi nagkasakit si Celestia at si Chris na meron pang hindi masyadong magandang pakiramdam ngayon. Kaya lang fully booked yung doktor ngayon, so nagpa-book na lang kami for tomorrow. Babalik kami bukas para sa check-up nila. So, yun nga yung, kung napanood nyo yung previous vlog, yung dati pa, na meron na kaming family doctor. At ngayon pala guys, since nagkakaroon ng mga additional family doctors ngayon, so yung family doctor na namin nakuha, medyo malayo siya dito sa amin, like 16 minutes drive. Malayo na yun dito kasi walang traffic, no? Tapos pag nag-commute ka, ang hirap, medyo malayo. 1 hour or tapos 2 bus. At kaya nga balak namin sana, nagpa-schedule ako sa isang doktor na malapit dito. Biglang may nakita ako na open para sa isang doktor na family doctor na malapit dito. So pinuntahan namin siya last November 18. Kaya lang unfortunately sinabi na since nag-accept ako ng isang family doctor na before, ay hindi ka na basta-basta magpapalit. Since syempre parang in respect to the other doctor. Tsaka ngayon nga since meron ng mga doctors na available, ay hindi na basta-basta. Parang mas priority nila kung sino na yung unang nag-accept doon. At tsaka dati daw kasi nung na talagang
mahirap daw maghanap ng mga doctor since ano yun, yung nagkaroon ng, yung mga doctors umalis dito sa Alberta, pumunta ng BC, ganyan, kasi mas maganda yung opportunity nila doon. Ngayon na merong mga doctors, ayan, so hindi tayo basta-basta papalit. Dati daw, sobrang mahirap no, nung walang mga available doctors. Ang ginagawa nila, kahit nasa ibang area yon, bawa, taga dito kayo sa Edmonton, tapos yung iba makahanap lang ng doctor sa Leduc or sa Red Deer, sasadyain talaga nila para lang magkaroon ng family doctor. Yan. So, ayun guys, yun lang, kung may family doctor na kayo, mag-stick na kayo doon and make sure na yun nga, kung malapit yun, syempre okay na yun. Ayan, so medyo maaraw na ngayon guys, negative 14 ngayong hapon, pero kaninang umaga ay negative 22, so lagi namang malamig na. So wawa na ako dito kasi nagpahatid lang ako, may interview ako. So yung mga iba guys, papanood din natin, ay share ko sa inyo yung mga previous na mga nangyari sa mga past few days. Ayan, so i-watch this video. Simulo natin na. Okay. One. Mamaya na isa. Ready? One. One, two, three, 4, 5. Blow. Happy birthday, Celestia! Blow! Blow. Oh, she's scared. Blow. Hat. Yay! Yay! Oh, one more. What? Auntie, Oh. yeah, fix her hat. One. One, two, three, four, five again, ha? Wala tuloy akong picture. Hey. Ready? Game. 1, 2, 3, 4, 5. Happy birthday, Celestia! Yay! Blow na! Just Blow, blow! Yay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. So after ng aking interview, diretso na ako sa shift. Tapos balitaan ko na lang kayo mamaya after ng work. Yan lang guys, dito na tayo. Tapos na yung interview guys. Ganito pala dito, wala palang tao. So lahat sila ngayon ay lumalabas kasi pag during the day. So tapos na interview ko, tapos yung mga participants, umaalis talaga sila every day. Punta silang library, swimming, bowling, kung ano activity nila outside. So ngayon ko lang nakita ito nang wala talagang tao. Ayun, so yung interview ko ay okay naman. Aantayin ko na lang yung feedback nila dahil meron pa silang mga ibang lineup of interview this week. So, tingnan natin guys. Yun lang. Pero okay naman yung interview. Pero syempre, depende sa kanila at depende sa, kung sino yung best na mapipili nila. Yun lang guys. Ito yung aming kitchen yun. So, ito yung mga tables. May computer. Doon sa kabilang room, may table. Computer. Tapos, a few moments later. hi guys. So, after work, pumunta muna ako dito. Kuha ako ng gamot. At, yung gamot ko ay under ng insurance. Kaya wala akong binayaran. So, wala akong binayaran. Wala akong binayaran. Wala? So, nakaano na pala siya. Si Celestia. Nakalagay na yung name, tsaka kung ano yung gagawin, kung ilang
sakit ulit siya. Kailan ngayon? Oo. May sakit ulit? Hindi Hindi na kami sakit ulit sa'yo. Hindi na kami. Yung una nakalagay dito, iba yung sticker. Tapos pinata niya, ayan, patient pays 0. Kanina may presyo yung ano, hindi ko alam kung magkano. So, $13. Pricing. $13. Pero wala. Ang oras na ay 5:56 pa lang, guys. Pero madilim na talaga. So, meron pala ako ikikwento. Kaso madilim. Meron pala kaming mga bagong hire dyan. Yung dati nakwento ko na yun, yung LMIA siya. Nabigay yung company pala namin ng Lamia. So, December pala siya nag-apply. December siya nag-apply. Tapos, nung March, tanggap niya yun. Kaya lang may inayos siya. Kaya, tapos ngayon lang siya nakarating. Ngayong, ano na ngayon? Nakarating sa adaptability, sa work na ito. So, ngayon siya nag-start ng work. Tapos, yung isa naman, 1 month ago, nag-start din siya. Dalawa sila? Dalawa pala sila. Pero nauna yung isa 1 month ago. Filipino? Oo, Filipino. Pinag-uusapan natin mga Filipino to. Tapos kanina, meron na naman akong kasama bago. Tapos sabi ko, mukha kasing bago. Bago lang talaga siya. Tapos, nag-aaral din siya dito. Tapos sabi niya, sa East-West, hindi ko alam ano yung school niya. Tapos, community support worker yung course niya. Tapos, ilang year? 1 year. 1 year lang yung course niya. So, syempre, bandang huli, ayun, di na maingay. So, yung 1 year niyang pag-aaral dito, at sa tinanong ko siya kung kailan siya dumating dito. Yung pala, 2019 pa siya dumating dito, tapos umuwi lang siya sa Pilipinas kasi hindi daw siya na PR. Parang mga work permit lang sila noon. Work permit sa ano sila, yung mga kwento na mga nabigyan ng work permit, tapos sa restaurant siya nag-work. So, nung 2020, yata siya, bumalik yata. Tapos, nagkaroon na siya ng PR. So, nung na-PR na siya ngayon, kaya pala 1 year lang siya nag-aaral. O, kaya siya 1 year lang nag-aaral kasi PR naman sila. PR na siya? Oo. Tapos sabi ko... Hindi siya aaral. Ha? Hindi siya nag-aaral. Yun nga eh. Parang si Fame, yung makapasok siya, caregiver siya dati. Tapos, ang tagal niya nasa dito sa Canada. Tapos, nag-aaral ulit. Kahit na PR na sila, nag-aaral ulit sila, guys. So, sabi ko din sa kanya, ba't ka nag-aaral ulit? Kasi ang tagal niya may love sa restaurant na nag-work. Tsaka nag-work din siya sa restoration. Nung inayos yung Jasper, di ba, kumukuha ng mga tao. So, yun yung tawag doon, restoration. So, sabi niya, para daw maiba. Kailangan niya talaga mag-aaral kasi kung gusto niya sa mga ganyang mga field. Tapos yun lang nga eh. Sobrang first time niya sa ganitong field. Talagang kasi restaurant yung experience niya dito. So, wala talaga siyang experience sa mga people with disabilities. So, parang natanong niya ako kung madali lang ba, yung mga ganyan. Mga ganun yung mga ano niya. Ano course kinuha niya? Community support worker. Wala ba yun sa ano? Hindi, okay din yun kasi related din yun sa ganyang work. Kaya lang kasi yung sa amin kasi disability, di ba, nakafocus ko sa mga people with disabilities. Yung curriculum niya meron ba mga disability na mga... Hindi, wala. Pero ano yan, yung work niya, pwede din yan dyan. Ang community support worker, pwede sa bahay, pwede sa field, sa mga home, healthcare, ganyan. Pwede din sila. Kaya lang, syempre, PR na sila kaya wala naman siyang masyadong iisipin. Di katulad ng mga international students dito. Kailangan, kung may pipiliin ka talagang course, kailangan related doon sa mga field of study program na hinahanap ng Canada. So sila, mga PR na sila, kaya kahit community support worker, 1 year course lang, okay lang nilang kunin. Although, mahal din pala yung tuition nila. PR, mas mura na, PR na sila. Oh, pero subsidized. Pero yung totoong tuition na nakalagay, 20,000 daw, 1 year. Oh, international? Oo, pero may subsidy sa kanila. Kaya hindi niya sinabi kung magkano. Depende daw sa income ninyo.
Hindi sa kanya yung rate ng season. Rate din, mababa. May subsidy nga may bawas. May subsidy pa. Oo. Rate ng season, may subsidy pa. Pero hindi rate ng mas mababa na. Yung sinasabi niya ay 20,000. Yun yung commercial na rate. Pero yung binigay sa kanya, hindi naman yung sinabi kung magkano. Pang international student yun. Yung Kaya nga, pero yun nga yung sinasabi niya sa akin, ay 20,000. Pero yung subsidy nun, kung magkano mababawas, parang kinukompute based din sa income nila. Sabi niyang ganun. Paano kung wala siyang income? Mas mababa? Mas mababa. Okay. O kaya may income silang mag-asawa. Pero ngayon wala siyang income kasi kung nag-stop siya sa restaurant, tas para maging student, may bawas din yun. Kaya yun. Kaya, ayun, so mga more Filipinos doon sa Adaptabilities. Adaptabilities. Oh, yung maganda. So, yun lang guys, ang ating update for today. At ayun nga, yung mga dating work permit na kahit PR na dito ay patuloy pa rin sila naghahanap ng ibang opportunities sa career growth nila. At syempre, kahit sabi niya na wala lang yon, kaya lang siya nag-aral. Pero I guess, meron pa rin meron pa rin meaning na bakit siya nag-aral. Syempre, to improve her, yung life dito sa Canada. Yan. So, syempre din, kung masyado ka na rin matagal sa restaurant, syempre gusto mo na rin siguro ng ibang experience, ibang field, para naman ma-feel mo din yung mag-grow ka, diba? Mga ganon. So, yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. If you haven't subscribed to my channel, please don't forget to like and subscribe, and please share this video. At kung hindi pa yung bell, please yung notification bell para lagi ka updated sa mga next vlog ko. Yun lang. See you in my next vlog. Bye! Ito yung ice natin ngayon. Six o'clock guys. 6 o'clock in the evening. Madilim. We're here na. Ang lamig guys. So ilang degrees ba tayo ngayon? Makita So siguro nasa negative 16 degrees tayo ngayon guys. Hintayin natin kasi wala akong dalang susi. Yung sa aming susi ay talagang susi pa. Talagang susi. Pwede naman dito, pipindutin mo yung yung number. Pindutin mo yung number, tapos magre-ring yan. Dun sa phone ng husband ko nakakonect yan. Tapos i-answer niya para ma-open itong door.